Sa anak ko at sa mga mahal ko sa buhay. Kuhanin ninyo ang inyong mga magulang kung kayo ay nasa ibang bansa na. Pagsumikapan ninyong kuhanin isa-isa ang inyong mga kapatid. Kahit pagtulong-tulungan ninyong magkakapatid ang gastusin kung kayo naman ay nakakaluwag. Lagi ninyong i-update ang immigration anuman ang pagbabago sa buhay, nag-asawa man o nagkaanak. Aabot ito ng mahabang panahon, pero naiiba ang pensyon sa ibang bansa. Panoorin ninyo ang paligid dito sa bansa natin. Masarap makita ang magulang natin at mga kapatid na pumipensyon buwan-buwan, kahit na pambayad man lang ng kuryente, tubig at pagkain. Nagawa na ito ng ibang nauna sa atin. Magagawa rin natin ito kung titigilan muna natin ang umuubos ng mga oras natin na hindi naman nakakatulong sa atin. Ano ang karaniwang nangyayari kapag nauubos ang oras natin sa mga hindi nakakatulong sa atin? Alam naman natin ito, hindi ba? Na lumalakad ang mga oras, ang mga araw, ang mga taon na parang walang nagbabago. Nakakaiwanan na tayo ng mga mas bata pa sa atin. Para bang nagpapatong-patong sa pagdaraan ng taon na walang nangyayari sa buhay natin. Pero subukan mo naman na isara mo ang cellphone mo kung wala ka namang hinihintay na mahalagang tawag. Huwag makikinig sa balita. Huwag makikinig ng radyo. Huwag manonood ng TV. Huwag manonood ng kanta-kanta, sayaw-sayaw, game show, prank-prank, video game. Makakaisip at makakaisip ka ng bagay na maaari mong subukan. Kung ito man ay hindi mo mapagtagumpayan, makakaisip at makakaisip ka pa rin ng maaari mong gagawin sa susunod. Hindi ka mauubusan ng pwedeng subukan. Sa pagdaraan ng panahon, ang mga natutunan mo sa panahon na to ang magpapatibay sa iyo para tumayo sa sarili. Hindi natin matututunan yan sa mga prank-prank, bali-balita, kanta-kanta, sayaw-sayaw, video game, laging present, social media, o game show. Hindi sila mauubusan ng manonood. Kikita at kikita pa rin ang mga yan. Pero ang panahong nauubos natin sa kanila, hindi na natin ito maibabalik. Para sa ating mga hirap sa buhay, na halos wala na tayong oras para sa mga yan. Ito lamang ang naiisip kong paraan na siya kong natutunan na nakita ko rin sa ibang tao, na siya ring nakatulong noon sa akin. Baka sakali lang makatulong rin ito sa inyo. Magsimula kayo sa maliit, kahit laway ang puhunan. Panoorin ninyo ang nasa paligid ninyo na mga nagsisipagtagumpay. Paano sila nakikipag-usap sa ibang tao? Paano sila nakikisalamuha? Kuhanin ninyo ang mga katangian na kaya ninyong matutunan, na kaya nyo ring gawin sa pakikipagkapwa-tao. Kuhanin ninyo ng kuhanin ang kanilang magagandang mga katangian. Aabot ito ng taon. Imagine ninyo
kung ano ang kanilang ginawa, kung paano nila napagtagumpayan ang mga gusto nyo ring gawin. Tanungin ninyo sila kung paano nila nalampasan ang kanilang mga sitwasyon. Tanungin ninyo kung paano sila nagsimula. Makikita ninyo na may oras din pala sila para ibahagi ang kanilang mga naging hirap sa buhay. Ang mga gusto nating gawin, nalampasan na yan ng mga nauna sa atin. Gawin ninyo lang ang mga napagtagumpayan ng ibang nauna sa atin, at kung hindi nyo pa alam ang kasagutan, huwag nyo na munang gagawin ang hindi ninyo naiintindihan, dahil aabot ng taon bago kayo makaahon sa hukay kung ito ay inyong pagsisisihan. At sa panahon ng pagsisisi, marami kayong oportunidad na mapapalampas dahil itinatama niyo pa ang inyong pinagsisisihan. Gaano kasarap kung ang lahat ng gagawin natin ay tama. Ginawa ng nauna sa atin, ganun din ang nangyari sa iyo. Ginawa mo ulit ang sumunod na ginawa ng nauna sa atin, ganun din ang nangyari sa iyo. Mag-ingat ka kung ano ang iyong gagayahin. Kung gagayahin mo ay hindi nakakatulong, lilipas ang 5 taon na para bang walang nagbago sa buhay natin. Bagkus, para bang ito ay nagkakapatong-patong. Subukan mong puro tama naman ang inyong gagayahin. Sana makatulong ito at sana maging gabay ninyo sa inyong pamumuhay.